So, ito na po yung unit natin. Tapos ito yung mga nagiging sira niya. Yan, ito yung mga sira niya. So, marami pong problema or sira yung unit natin, no? And saksak ko lang. Ayan, saksak natin. Then, meron na po siyang standby. Ayan. Tapos, papower on ko lang dito. Ayan. Then, angat natin. Ayun, labas po yung logo ng TCL. Ayun. Goods na po yung unit natin, no? Okay na. Yun, what's up guys? And welcome back again sa ating channel, no? So, meron po tayong ginagawa dito, isang ano to, maliit lang to na TV, no? TCL 24 inches. So, bali nagawa natin to dati. Nakalimutan ko na kung ano yung problema niya. Tapos, bumalik ngayon at marami na pong sira. So, bali nagawa na po natin to. Bali, re-recap lang po natin yung pabalikan ko yung mga pinagagawa natin dito, kung ano yung pinalitan natin, ano yung parts na may problema. So, saglit may customer, no? So, ito, continue po tayo, no? Bali yung problema niya ngayon, wala na po siyang power. Then, yung ma-check natin, yung fuse niya, ito. Yung fuse niya, kakilala ko kasi yun yung naghatid nito. Bali sa isang pension house to, tapos siya yung parang maintenance doon. Tapos chinecheck niya muna yung mga unit kung kaya ba niyang i-repair. Tapos kapag hindi na, dinadala na dito. So yung nakita ko is yung fuse niya, siguro pumutok tong fuse. Tapos ginawa niya, nag-jumper siya ng wire, napakalaking wire yung ginamit. Ayun, sa mga 15 amperes ata to. So nung ma-jumper niya to, tapos pumutok pa rin, so naparami yung sira. Nadagdagan yung sira kasi yung naging sira niya talaga siguro nung una nito is yung ito lang, kadalasan kasi pag mga ganitong supplies, yung problema niya is yung ito yung capacitor na to, yung high voltage capacitor 101 key, tapos 1 kb. Ito kasi yung nakita natin kanina, ito yung kadalasang nasisira kapag pumuputok yung fuse. Tapos nung pinilitan niya yung fuse, tapos hindi niya nakita to. Ito yung ito kasi yung problema. Tapos nakatalikod to, so hindi siguro niya nakita na sabog na yung capacitor na to. Ayan, high voltage capacitor. Yun. So pinalitan niya ng fuse, pinalakihan pa ng strand. So naparami yung sira. Nung ma-check ko, yung problema is nadagdagan ng diode, dalawang rectifier diode natin, no, sa may primary. Tapos ito ano lang to, parang hindi ko na nasa dulo na dila ko, hindi ko lang mabanggit, no. Basta to, line, easy line, parang fuse lang yan. Ito siya, pinalitin natin yan, bago na po to. Ito, outer thermistor pala, sabi ni CPD. Ayan, so ito pinalitan natin yan. Tapos capacitor din, ayan. Tapos diode pinalitan natin, ayan na siya, itong dalawang to. Tapos itong regulator, itong MOSFET natin. So nung i-check natin yung MOSFET na to, hindi naman po siya short, hindi po siya open, normal yung kanyang reading. Ang problema lang, kapag pinapaandar natin, nag-spark po yung kanyang paa. So makikita natin dito, ayan, na meron na siyang parang spot or lamat ng spark. So hindi ko na lang siya nilinisan or kinuha yung kanyang carbon, bali pinalitan na lang po natin siya para masiguro. Ayan, ito yung napalitan na rin natin yan sa may ilalim. So SIM number po yan, kinuha po natin, binunot po natin sa may board na spare natin. So nung pinalitan natin to, tapos nilagyan natin ng fuse, tapos dinagdagan pa natin kasi yung fuse natin is ubusan tayo ng 4 amperes or 3.5. Yung tama lang dito is 3.5 So yung meron tayo is 1 ampere, so medyo maliit lang po siya. So ginawa ko, dinagdagan ko siya ng isang strand para maging 3 amperes po siya. Ayan. So nung testing na natin is okay na po siya, nag-display na po yung unit natin. Yung problema na talaga is yung kanyang mismong primary side or primary line. So dito pa yung unang pag-check natin, kaya pala walang voltahe dito sa may filter natin. Ito yung dalawang filter natin, ito tapos
Ano to, nawala. Itong dalawang filter to, ito tsaka ito. Yung ano yan, CE2 at saka CE1. Filter po natin yan, naka-parallel po yan. So, ay hindi, naka-series pala. Tira natin kung naka-series pa yan. So, naka-parallel pala, naka-parallel. And then, yung nakalimutan, asa na tayo Okay na? Ayun o. Yung tech, okay na pa kanyang i-repair na ano yan, Mega Vision karaoke. Ayun o. So ito, continue tayo dito. Ano ba, nawala na ako So ito pala, kaya pala walang pumapasok na voltahe dito is ano siya, dahil sa nilakihan yung fuse, yung bumigay is yung kanyang copper clad ito, yung sa may coil kasi ito coil galing sa may easy line dito, easy line tapasok dyan, tapasok dito sa may coil na to, choke coil, bumigay yung kanyang linya kasi ito yung nagiging fuse niya kasi malaki na po yung fuse, hindi na po ginaya na paputukin kasi malaki na siya. So yung kanyang copper line or linya na lang yung bumigay or kinaya o parang naging fuse kaya ang ginawa ko is nag-jumper po tayo ng paa ng strand. So yun nga, natin kalimutan ko na, hingi kasi dito. So nag-normal na po siya, okay na po yung unit natin, back to normal. So ang gagawin natin ito ngayon is magsa-snack tayo, snack muna tayo. Meron tayong snack dito na binili. Tapos balik ko lang tong board na to sa may unit natin din, final testing na tayo. So ito na, and ibalik na po natin yung power supply board natin. Ayan na siya, so intact na po siya. Then pabalik ko pala yung cord yung easy cord natin kasi hindi pa nakabit. Ayan, then saksak natin. Ako, daming surambaw dito sa linya natin So meron na po siyang standby kulay pula. Tapos power on natin dito. Yan, then angat natin. Yun, labas yung logo ng TCL. Yun, nakapag-display na po yung unit natin. So back to normal na po yung unit natin ngayon. Okay na po siya. So yun lang, dagdag ko lang pala. So sa mga gusto mag-DIY pala ng mga ganitong unit or mag-DIY sa ini electronics parts na may siya, ang tawag doon, basta ini or TV, ganito na lang. Kapag pumutok yung fuse, huwag nyo agad-agad palitan. So malamang pumutok yung fuse dahil may problema na yan, may dahilan kung bakit pumutok yung fuse. So kung papalitan mo siya, dapat same value yung papalit mo, or mas maganda yung babaan mo yung amperahe ng fuse para kapag pumutok siya, sabi-sabihin may problema yung circuit. So wala na pong iba pang madadamay na components or parts. So kung normal naman yung power supply niya, kahit maliit pa yung amperahe ng fuse mo, hindi po siya basta-basta puputok So yun lang, kasi kung lalakihan mo siya, yun nga yung nangyari dito, naparami po yung sira, nadagdagan yung problema. So yun lang ang advice natin sa mga gusto mag-DIY So yun, okay na po yung unit natin. And maraming salamat po pala sa mga natsagang nanood This is your Service Day Technician. See you in our next video. Peace out.